أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang mga araw-araw na gawain na ito ay puno ng biyaya at katimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong nag-aayuno. Na inshallah, ito ay may sa buhay natin upang makuha natin ang gantimpala na napapaloob sa mga araw na ito. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay sinabi po sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mayroon siyang paniniwala at hinahangad niya ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinatawad sa kanya ang kanyang mga naunang mga kasalanan. At narapat po na gawin natin ang ating makakaya sa araw na ito upang maging mabiyaya at puno ng gantimpala ang mga araw na ito. Ito po ay mabiyayang buwan, kaya narapat po na gawin natin sa abot ng ating makakaya ang mga bagay na ito ay makakatulong sa atin upang makamit natin ang mga gantimpala na hinahangad natin upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah, at ganun din upang tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga nagawang mga kasalanan. Ang pinakauna rito ay bago mag-Fajr, ay punong-puno ito ng mga biyaya, pagpapatawad, at katanggap-tanggap ang panalangin dito. Bago tayo magsuhur, ay narapat sa isang mananampalataya na siya ay magsagawa ng dua, siya ay magsagawa ng pagbabasa ng Quran, magsagawa ng sala, magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, at humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa siya sa tinatawag na kalangitan ng mundong ginagalawan natin. Sinabi sa hadith ni Imam Bukhari na yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa langit ng mundong ginagalawan natin sa pangatlong gabi. At kanyang sinasabi, may yad'uni faastajibu lahu. Sino man ang meron siyang panalangin sa akin ay tunay na tatanggapin ko sa kanya. Man yas'aluni fa'u'tih. At sino man ang humihingi sa akin ng mga bagay na gusto niya ay ibibigay ko sa kanya. At ganun din na may yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Sino man ang humihingi sa akin ng tawad ay tunay na patatawarin ko. Ito ay nabanggit sa hadith ni Imam Al-Bukhari. Paano natin malalaman ang pangatlong gabi? Pangatlong gabi. Ang gabi ay hatiin natin sa tatlo, mula Maghrib hanggang Fajr. Kaya ito po ay malapit sa alas 2 o alas 3, yung tinatawag na pangatlong gabi. Pangatlong gabi. So hatiin po natin ito. Kung halimbawa, alas 7 mula Fajr ng alas 4, ang pinakamalapit po ay hatiin natin ito ng tatlo. Yung pangatlo ay doon po yung tinatawag na bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa langit ng mundo. At dito, sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang manalangin sa akin ay ibibigay ko sa kanya. At sino man ang humihingi ng tawad sa akin ay ibibigay ko, ay siya ay patatawarin ko. Malinaw po ang hadith na ito na dakila ang pangatlong gabi na ito dahil halos kadalasan sa mga tao ay sila ay natutulog at nagpapahinga. Kaya dito, kapag tayo ay nag-aayuno, ay samantalahin natin itong madaling araw na ito. Bago tayo magsuhur, bago tayo kumain ng suhur, ay samantalahin natin itong oras na ito na pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang paniniwala po ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa araw-araw sa langit ng mundong ginagalawa natin sa ayon sa nababagay sa kanyang kapangyarihan at kakayahan. Hindi po katulad ng tao. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir, na tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad
Hindi niya katulad ang kanyang mga nilikha. Siya ang tagapaglikha at tayo ay nilikha. So malayo po ang ating pagitan. So dito po ang pinakauna ay samantalahin natin kapag tayo ay bago tayo magsuhur sa madaling araw sa alas 2, alas 3 na tayo ay makapagsagawa na kahit 2 rak'ah. Tapos tayo ay magdua, tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ng mga pagsamba tulad ng pagbasa ng Quran at dhikr. Kahit na tayo ay sa mga kababaihan, karamihan sa atin ay sa mga kababaihan na sila po ay nagluluto, tayo po ay magsagawa ng tinatawag na mga dhikr o pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may saulo tayo sa Quran, pwede tayo magbasa ng Quran at yan po inshallah gatipalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain na mga pagsamba sa Kanya. Kahit 2 rak'a lamang po kung hindi natin kaya. Kung tayo naman ay nagsala ng salatul witr sa salatul tarawih kasabay ng imam, ay pwede tayo magsala pero 2. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi pwede ang 2 witr sa isang gabi. So, ibig sabihin ay kung tayo ay nagsala ng salatul witr kasama ng imam sa salatul tarawih, ay magsasala tayo sa madaling araw ng 2 rak'a lamang, 2 rak'a, at hindi tayo magsasala ng salatul witr. Pangalawa, ay tayo ay tinatawag na pagsagawa ng suhur. Yung pagkain na bago mag-adhan ng fajr. Yung pagkain sa madaling araw upang matulungan din natin ang ating sarili. At hindi po inutos ng Islam na pahirapan natin ang ating mga sarili na hindi tayo kumain. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Kayo ay kumain ng suhur dahil tunay na ang pagkain sa suhur ay mayroong biyaya dito. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng biyayang ito. Kaya tayo po ay kumain sa suhur at mainam po na ito ay kapag malapit na yung tinatawag na adhan. Malapit na yung adhan. At nabanggit po sa hadith na ang mga sahaba ay kanilang sinabi, ang pagitan ng suhur ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang adhan ay babasahin mo dito yung mga 50 na aya. 50 na aya. Ibig sabihin magbabasa ka ng 50 na aya. Yan yung mula doon sa 50 aya hanggang sa adhan. Yan yung oras na kumakain dyan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng suhur. Yan ang nabanggit ng mga sahaba. So ito ay napakalapit sa adhan ng fajr. Napakalapit sa adhan ng fajr. Yan po ang sunnah. At ito ang sinabi natin na suhur ay meron pong biyaya dito. Kaya narapat na tayo ay magsuhur. At pagkatapos nating magsuhur, makapagpahinga, ay tayo ay magsagawa ng hudu. Ang hudu o ablution ay ito ay nagtatanggal ng ating mga kasalanan. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadih." Ila akhir al-hadith, rawahu Muslim. Sinabi sa hadith ni Imam Muslim, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a," sino man ang magsagawa ng wudu, fa ahsana al-wudu, at ito ay isinagawa niya ng mabuti. Ibig sabihin, hindi siya sobrang nagmadali at hinugasan niya yung dapat hugasan sa pagsasagawa ng hudu. Siya ay nagsagawa ng tinatawag na mabuting paghuhudu. Ay tunay na kharajat khatayahu min jasadi. Tunay na lumalabas sa kanya ang kanyang mga kasalanan mula sa kanyang katawan. Allahu Akbar. Puno ito ng biyaya ang buhay ng isang Muslim, lalo-lalo na sa buwan ng Ramadan. Sa hudu pa lang, siyempre lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay nangangailangan na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo ay nagsagawa ng hudu na para kay Allah at ito ay ginawa natin ng tamang pagsasagawa ng hudu, ay parang sinabi sa hadith na kharajat, ay lumalabas ang kasalanan ng isang tao mula sa kanyang katawan. Ganun din na kapag narinig natin ang adhan, siyempre mag-adhan ng fajr, ay banggitin natin yung binabanggit na nag-adhan. Banggitin natin yung binabanggit ng adhan maliban sa hayya ala salah, hayya ala falah. Dahil ang babanggitin natin sa hayya ala salah at sa hayya ala falah ay la hawla wala quwwata illa billah. Ang babanggitin natin, la hawla wala quwwata illa billah. Yan po ang babanggitin natin kapag nabanggit ng muaddin o yung Bilal o yung nag-aadan ng tinatawag na hayya ala salah, hayya ala falah. Pero pag sinabi ng muaddin o nakasanayan sa atin sa Pilipinas na tinatawag na Bilal, ay Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tayo din ay magsasabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bibigkasin natin ito sa ating sarili hanggang sa
matapos siya mag-adhan. Pero gaya na sinabi natin, na kapag binanggit natin yung hayya ala salah, hayya ala falah, babanggitin natin ay la hawla wala quwata illa billah. Sinabi sa hadith na ito, sa mahabang hadith na ito, na sino man ang banggitin niya ang binabanggit ng nag-aadan, na ito ay mula sa kaniyang puso, ay sinabi dito, ay min qalbihi dakhala al-jannah. Sino man ang banggitin niya ang binabanggit ng imam, na ito ay mula sa kaniyang puso, ay siya ay papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim. Kaya po, sunna po, kahit na sa mga kababaihan, na kapag narinig natin yung adhan, ay banggitin natin ang kanyang sinasabi, at ganun din na kapag hayya ala salah, hayya ala falah, ay banggitin natin yung la hawla wala quwata illa billah. Ang kanyang gantimpala, sinabi sa hadith na kapag ito ay galing sa puso ng isang tao, ay dakhalal jannah. Siya ay papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, pagkatapos ng adhan ay meron pong dua. Sana ito ay maisaulo natin dahil meron pong napakalaking gantimpala dito. Na sinabi sa hadith ni Imam Bukhari na man qala hina yasma'un nida. Sino man ang sabihin niya itong dua na ito kapag narinig niya yung adhan, pagkatapos ng adhan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. At dito sinabi dito, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya, ang taong ito na nagbasa ng dua na ito, ay ako ay magiging tagapamagitan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Magiging tagapamagitan natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom kapag ito ay binabasa natin yung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fatilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sino mang hindi nakasaulo dito, pwede po kayo mag-message yung mga dua na nabanggit natin para po inshallah ay masubukan natin na ito ay ma-send sa inyo para po unti-unti maisaulo natin at ito ay nababasa natin kapag may mga ito yung sinabi natin nag-aadan, pagkatapos ng adan, ito yung dua. Dahil punong-puno ito ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, yung pangangalaga sa tinatawag na sunan ar-rawatib. Bago ang fajr, mayroong sunan ar-rawatib. Ano yung sunan ar-rawatib? Ang sunan ar-rawatib ay yung kaakibat, yung palaging kadikit ng mga sala. Bago magsala ng fajr ay 2, bago magsala ng duhur ay pwede 2, pwede 4, at after ng duhur ay 2, after ng maghrib ay 2, after ng isya ay 2. So mayroon pong 2 before ng fajr, before ng sala ng fajr, after yung mag-adan. Kailangan after na mag-adan at bago magsala ng tinatawag na salatul fajr. 2, tapos sa duhur ay pwede 2, pwede 4 bago mag-duhur at pagkatapos ng duhur ay 2, tapos sa salatul maghrib ay 2 pagkatapos ng maghrib at 2 din pagkatapos ng salatul isya. Yan ang tinatawag na sunan ar-rawatib. Sunan ar-rawatib na dapat pangalagaan ng isang mananampalataya. Ang isa po sa mga nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ma min abdin muslimin yusalli Allah ta'ala fi kulli yawm 12, yung sunan ar-rawatib na ito. Kapag sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino mang muslim alipin na siya ay nagsasala ng 12, at yung rawatib na sinasabi natin ay tatawuan. Ibig sabihin ito ay sunnah. Illa banallahu lahu baytan fil jannah. Maliban sa ipapatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kanyang tahanan sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So siya ay bibigyan ng tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Ibig sabihin, inshallah tayo makakapasok sa paraiso dahil tayo ay pinatayo ng propeta, pinatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating tahanan sa kanyang paraiso. Bilang gantimpala sa mga taong na nagsasagawa ng sunnah na mga rawatib. Yan po ang isa sa pinaka gantimpala sa atin sa pagsasagawa ng tinatawag na sunan ar-rawatib. At dito,
yung isang sunnah sa Fajr ay nabanggit din na merong gantimpala dito, yung 2 rak'a na sunnah bago magsalatul Fajr. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atul fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Rawahu Muslim. Na nabanggit sa hadith ni Imam Muslim na rak'atul fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. Ang 2 rak'a na Fajr ay mas mainam ito kaysa mundo at ang nilalaman ng mundong ito. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na 2 sunnah bago magsala ng Fajr, ang gantimpala niya ay mas mainam kaysa mundong ito at ang napapaloob sa mundong ito. At ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibigay sa atin ng bagay na ito, at ito ay walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya yung tagapaglikha natin. Kaya nang ibigay anuman ang mga bagay na pinangako niya sa atin dahil siya ay tinatawag na dakilang tagapaglikha. Siya yung lumikha sa atin. Ganon din yung tinatawag na pagpunta sa masjid. Dito sa pagpunta sa masjid, sa mga kalalakihan, inshallah sa kababaihan, merong gantimpala ang isang babae. Ang pinakamainam na sala ng babae ay sa kanyang bahay. Yan po ay nabanggit sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi po ipinagbawal sa babae na pumunta ng masjid. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na la tamna'u amatallah masajidallah. Huwag niyong pigilan ang mga alipin ng Allah, ng mga kababaihan sa pagpunta sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpunta sa masjid sa mga kalalakihan, ganoon din sa mga kababaihan, kung sila man ay pupunta ng masjid, at gaya na nasabi natin sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mainam po ang sala ng babae sa kanyang bahay. Yan po ang nabanggit sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kalalakihan naman, kapag sila ay pupunta ng masjid, sinabi sa hadith na sino man ang maglinis sa kanyang bahay, man tatahhara fi baytihi, thumma masya ila baytin min buyutillah, at siya ay pumunta sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay magsasagawa ng sala na obligado, kanat khatawatahu ihdahuma tahutu khati'atuh. Subhanallah. Dito, wal ukhra tarfa'u darajatuh. Tarfa'u daraja. Ito ay sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang maglinis sa kanyang bahay, siya ay magsagawa ng wudu sa kanyang bahay at siya ay pumunta sa masjid para magsagawa ng sala na obligado, ay tunay na ang kanyang unang hakbang, yung unang hakbang niya ay ito ay papatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan, at yung tinatawag na hakbang niya na naman ay tinatawag na itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tinatawag na daraja. Ibig sabihin ay itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ang kanyang gantimpala. Ibig sabihin ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isang papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay bibigyan ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa pagpunta natin sa masjid para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay narapat na gawin ng isang mananampalataya, na siya ay magsagawa ng hudu, pagkatapos siya ay pumunta ng masjid ng mahinahon at hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali. Kaya mas mainam na maagang pumunta ng masjid, at pagdating sa masjid ay magsala ng sunnah na 2 rak'a before ng Fajr. At pwedeng isagawa natin sa ating mga bahay. Ganun sa mga kababaihan na isagawa nila ito sa kanilang bahay bago sila magsala ng Salatul Fajr, at makukuha din ang gantimpalang ito na sinabi na ang 2 sunnah na Fajr bago magsala ng Fajr. Yung sunnah lang ito ay mas mainam ang sunnah na ito kaysa mundo at ang napapaloob dito. At yan ay gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain na ito. Ganun din na pagsasala ng grupo. Sa mga kalakihan, mainam po. Hindi po mainam, bagkus ito ay obligado sa isang Muslim na siya ay magsagawa ng sala na tinatawag na grupo. Ibig sabihin siya ay pumunta sa masjid kung saan ang mga tao, mga kalalakihan ay sila ay nagsasala ng obligadong sala. Obligado po yan sa bawat Muslim na may kakayahan na lalaking Muslim. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na salatul jama'ati tafdulu ala salatil faddi bi 27 daraja. Ang agwat ng isang taong nagsala na siya lang mag-isa sa tinatawag na nagsala sa grupo ay
27 na gantimpala. Napakalaki agwat ito kumbaga sa gantimpala dahil sa araw ng paghukom ay kailangan natin ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala upang maging mabigat ang timbangan natin sa paggawa natin sa kabutihan kapag tinimbang ang ating mga gawain. Kaya narapat sa isang mananampalataya na siya ay magsagawa ng salatul jamaah sa mga kalalakihan dahil ito ay obligado sa isang Muslim maliban lamang kung siya ay may sapat na kadahilanan. Tulad ng siya ay may sakit o kaya naman ay napakalayo niya sa masjid, maaring kailanganin pa niya ng tinatawag na pumunta rito ng mga 30 minutes, isang oras. So inshallah magsalatul jamaah na lang tayo sa bahay kasama ng mga kamag-anak o mga kapamilya kung tayo ay mahihirapan sa pagpunta ng napakalayong masjid. Alhamdulillah, dahil sa panahon natin ngayon, marami po na malalapit na masjid sa atin. Ganun din, na pagkatapos tayo ay magsagawa ng tinatawag na salah, ay tayo ay mag-dhikr o mag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa bawat dhikr natin ay ito ay sadaka. Ito ay ibibilang na sadaka sa atin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishin lahu din walau karihal kafirun. Tapos banggitin natin yung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yung mga dhikr na binabanggit natin pagkatapos ng sala ay dapat na banggitin natin ito. Ganun din, meron tayong mga dhikr pagkatapos noon, yung tinatawag na ayatul kursi, yung suratul ikhlas, suratul falak, suratul nas. Yan ay mga mainam na binabasa sa umaga, at ganun din kapag sa maghrib ay mainam na ito ay binabasa ng 3 beses. Mainam yan, at lahat ng ating dhikr na binabasa natin ay ibibilang ito na sadaka at gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay narapat sa isang buhay ng isang Muslim na palagi siyang nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran na paramihin nyo ang pag-alaala sa akin. May mga bagay na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na paramihin dito ang mga bagay, paramihin ito, at isa dito ay ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na inutos niya na paramihin natin ang pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung salatu tatawu. Ang salatu tatawu ay yung pagpaparami ng sala sa mga oras na hindi ipinagbabawal dito ang sala. Halimbawa, before ng duhur, yung salatu duha kung kaya natin. After ng duhur, magsala ng mga sunna na bago yung asr, at saka after maghrib, after isha, yung mga sala na sunna na 2 raka, ito ay mainam na ginagawa ng isang mananampalataya. At lahat ng sunna na ginagawa natin, salatul duha, mga rawatib, yung lahat ng mga sunna, ay ito po ay hindi masasayang. Unang-una, meron tayong gantimpala na makukuha dito. Pangalawa, ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi sa hadith ni Abu Hurairah, inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ang pinakaunang bibilangin sa araw ng paghukom sa isang tao ay sa kanyang mga gawain, ang kanyang sala. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kapag ito ay nagtagumpay, tunay na siya ay nakapasa. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kapag ito ay nasira, hindi niya nagampanan ang kanyang sala, ay tunay na nabilang siya sa mga talunan. Fa in intaqasa min faridatihi shay'a. At kapag nagkulang ang kanyang mga obligadong sala, dito natin kailangan yung sunnah. Bakit mahalaga yung sunnah, yung ginagawa natin ng mga optional na sala? Sinabi sa hadith, kapag nagkulang ang kanyang mga obligadong sala, ibig sabihin, meron tayo, kasi tayo hindi natin alam kung tinanggap ang sala natin. Dahil, alimbawa, magsala tayo ng maghrib. Allahu Akbar, nandun yung isipan mo sa bahay, nandun yung isipan mo sa kakainin nyo, nandun yung isipan mo sa mga gagawin mo, sa mga nawawalang mga bagay, at iba pang mga bagay. Yan ay kadalasan nangyari sa isang tao kapag hindi na pinangalagaan ng kanyang sala. At yan ay normal na dapat nating gamutin, yung sala na ito. Okay, pagsala natin,
Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, merong mga tao na sila ay nagsasala na wala silang gantimpala. Merong mga tao na sila ay nagsasala na kalahati lang. Merong nagsasala na wala, yung 1/3, 1/4, at yung iba ay wala talaga. Nagsala pero wala siyang gantimpala. So dito makikita natin na iba-iba yung tinatawag na gantimpala na makukuha ng tao. Kaya sinabi sa hadith na ito, فَإِنْ انْتَقَصْ, ibig sabihin kapag nagkulang ang kanyang obligadong sala, ay qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, tingnan nyo, unduru hal li'abdi min tatawwu', tingnan nyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo ang kanyang mga sunnah na salah, fayukmilu biha, subhanallah, at ito ay idadagdag sa mga sala natin na obligado kung meron tayong pagkukulang. Kaya napakahalaga itong sunnah na ginagawa natin. Kasama dito yung yung salatut tarawih, salatut tahajjud, yung qiyamul layl na lahat ng ito, yung mga sunnah, yung mga rawatib. Kailangan natin ito ginagawa kasi kailangan natin ng gantimpala. Kailangan natin ng gawain para maging matimbang yung mga gawain natin sa araw na titimbangin ang ating mga gawain sa araw ng paghukom. At isa dito sa sinabi sa hadith, na makakatulong sa atin itong mga sunnah kapag nagkulang yung mga obligadong sala natin. Kaya kapag tayo ay mayroong mga sunnah, inshallah, ito ay makakatulong kapag nagkulang ang ating mga sala na mga obligado. Ganun din, na ang pinakamahalaga rin na dapat pangalagaan ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan ay pangalagaan niya kanyang sala. Kaya nga po, sunnah yung tayo ay magsuhur ng malapit sa Fajr, yung malapit na sa Fajr. Bakit? Kasi kapag nagsuhur ka ng 2:00 o 1:00, nakatulog ang isang tao, maiiwan niyang Salatul Fajr. Kahit gumawa ka ng maraming sunnah, pero naiwan mo, nagsalatul tarawih ka, nagqiyamul layl ka, pero iniwan mo ang Salatul Fajr, iniwan mo yung obligado. Itinayo mo ang sunnah, iniwan mo ang obligado. So, mas mainam na hindi ka na lang nagsala ng sunnah kaysa iniwan mo itong obligadong sala, ang Salatul Fajr. Ang sunnah dito ay mas mainam kaysa mundong ito. Paano pa kaya yung Salatul Fajr mismo? Napakalaking gantimpala dito. Kaya nararapat lamang na pangalagaan natin ang 5 sala, yung Fajr. Ganun din sa Salatul Duhur. Tayo ay natulog after ng Fajr, gigising na pag malapit na yung Asar o kaya after ng Asar. So yan ay mali. Dapat tayo ay magsala ng Salatul Duhur sa kanyang oras. Sayang yung pag-ayuno natin kung nakakaiwan tayo ng isang sala. O kaya late yung pagsasala natin ng bawat sala. So, ang obligadong sala, bago tayo gumawa ng ibang mga sunnah, unahin natin yung obligasyon natin sa obligadong mga sala, dahil ito yung obligasyon natin. Okay? So, yung Salatul Fajr, pangalagaan natin sa kaning oras, Salatul Duhur sa kaning oras, Salatul Asr sa kaning oras, yung Salatul Maghrib. Lalo yung Salatul Maghrib, minsan, kadalasan, na tayo ay mag-iftar sa ating mga bahay, na minsan hindi tayo makapagsala ng Salatul Jamaah sa masjid. So, naiwan natin yung obligado dahil sa pag-iftar sa bahay. Kung mag-iftar tayo sa bahay, kumain tayo ng dates, kumain tayo ng ibang mga may fruit salad, tapos nakahudo na tayo, pumunta tayo ng masjid, magsala tayo sa masjid. Pagkatapos ng sala sa masjid, pagkatapos ng tinatawag na ng Salatul Maghrib, umuwi tayo. Kung gusto natin kumain ng additional, walang masama doon. So, ang nagiging problema ay nag-iftar sa bahay, naiwan yung Salatul Maghrib sa masjid. Kaya pagkatapos, hindi na makahinga dahil kumain ng marami at doon na magsasala sa bahay. So, naiwan natin yung obligado. Mas inuna natin yung sunnah na pagkain, pero tinatawag na iniwan natin yung sala jamaah, yung pagsasala sa masjid. So, dapat ay unahin natin ang mas importante kaysa tinatawag na mga mainam. So, unahin natin yung pinaka-importante. Ano yung pinaka-importante? Yung pagsasala ng obligadong sala sa kanyang oras. Pagkatapos, yung mga sunnah. Okay? So, unahin natin dapat, malaman natin yung mga, paano natin. Hindi yung magsala tayo ng qiyamul layl, magsalatul tarawih, sa salatul fajr, iiwan. Mali yun. Ganun din tayo ay matulog ng fajr, magigising ng after asar, naiwan natin yung oras ng duhur. Ganun din sa maghrib, mag-iftar tayo sa bahay, naiwan natin salatul jamaah. So yan ay mga dapat na bigyan natin ng pansin. Unahin natin yung sala sa masjid at saka yung sala na obligadong sala. Okay. Kasama rin doon yung
iftar, yung dua sa iftar. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na thalathu da'awatin la turad. Tatlong panalangin na ito ay hindi kumbaga sa ay wala siyang harang. Diretso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama dito ay da'watu as-saim, ang panalangin ng isang nag-aayuno. Kaya sa oras na ito ay yung bago tayo mag-iftar, 2 to 3 minutes, bigyan natin ng oras. After ng iftar, pwede rin tayong manalangin. Pwedeng before at saka after. Mainam ay before ng iftar. So, wag nating bisihin ang sarili natin sa iba't ibang mga bagay. Dapat pagkita natin sa oras na malapit na yung adan, mga 3 minutes ay tingnan natin. Basahin natin yung mga dua kung hindi natin sa ulo. Kung hindi pwede man tayong manalangin na salita natin. Salita natin kasi hindi ito sala. So pwede tayong manalangin ng salita natin. Huwag natin kalimutan yung mga pamilya natin, mga kamag-anak natin, sila ay pumanaw na. Panalangin natin na sila ay patawarin ng Allah, papasukin sa kanyang paraiso. Ganun din maging mabiyaya ang ating pamumuhay. Ganun din yung gantimpalaan tayo ng Allah, tanggapin ng Allah ang ating mga gawain pagsamba at kabilang din doon patawarin tayo ng Allah at maging mabiyaya ang ating pamumuhay. Yes, kabilang sa mga panalangin na gusto natin sa ating buhay ay panalangin natin ito. Sinabi sa hadith na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag din nating iwan, nakakabilang sa mga mabuting gawain ay yung tinatawag na iftarus saim. Iftarus saim, yung pagpapakain sa mga nag-ayuno sa oras ng iftar. Ito po ay napakaraming klase. Pwede tayo magbigay ng pera, pwede tayo magbigay ng tubig, pwede tayo magbigay ng dates, pwede tayo magbigay ng saging kung sa Pilipinas pa. Yan ang palaging iftar sa mga masjid. So ang iftar yan ay depende sa kakayahan ng tao. Ito po ay sunnah pero napakainam. Bakit? Sinabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam At-Tirmidhi, "Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay." Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magpakain ng isang nag-aayuno sa oras ng iftar ay meron siyang gantimpala na katulad ng taong nag-aayuno na iyon. At itong gantimpala na makukuha niya ay hindi mababawas sa tao na nag-ayuno. So ito ay napakalaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay iftarus saim, isang tao, meron kang gantimpala na katulad ng kanyang gantimpala. Paano pa kaya kung ikaw ay nakapag-iftar ng 10 tao? So ito ay depende sa kakayahan natin, kahit na tubig, kahit na dates, ano man kaya natin. Yung may kakayahan, bakit hindi natin paramihin ito? Na tayo ay magpa-iftar sa mga masjid, tayo ay magbigay sa mga mahihirap. So itong bagay na ito ay napakalaking gantimpala. Napakalaking gantimpala. At ito ay tinatawag na napaka-simple lamang kung tayo ay may kakayahan. Sa may walang kakayahan ay nakadepende ito sa kakayahan ng tao. Kahit tubig, kahit yung dates, kahit yung tinapay na makakain ng tao sa kanyang pag-iftar. So tayo po ay gumawa ng kabutihan dahil ito ay hindi ito katulad ng ibang mga buwan. Sa ibang mga buwan, wala po ang ganitong mga gantimpala na makukuha. So dito po napakalaking gantimpala na makakuha tayo ng gantimpala ng tulad ng gantimpala ng nag-ayuno yun. Kabilang din dito yung salatut tarawih. Ang salatut tarawih ay napakalaking gantimpala na dito. Yung iba iniiwan niya dahil sinasabi ito ay sunnah. Pero narapat po sa isang mananampalataya, isang Muslim, upang maging mabiyaya ang araw niya. Araw niya sa kanyang pag-aayuno ay siya ay magsagawa ng salatut tarawih. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, meron siyang paniniwala at siya ay naghahangad na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pinapatawad sa kanya ang kanyang mga naunang mga kasalanan. Allahu Akbar. Lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay nangangailangan ng patawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito sa hadith na ito ay man qama Ramadan. Yung isang hadith ay man sama Ramadan. Lahat yan ay nabanggit sa hadith. At yung isa ay sino man ang mag-ayuno. Ditong sa hadith ay man qama Ramadan. Sino man ang magsala sa gabi. Lahat yan ay magkatulad yung hadith at ang kaibalang nila ay yung sama, yung isa qama. Yung isa ay sino man ang mag-ayuno. Yung isa ay sino man ang magsala
itayo niya yung sala. At ito, kabilang dito yung mga sala sa gabi, yung salatu tarawih, yung mga qiyamul layl, kasama yan dyan. Sino man ang magsala sa mga gabi ng Ramadan, itayo niya yung mga sala na siya ay may paniniwala at yung kay Allah subhanahu wa ta'ala at hangad niya ang gantimpala ng Allah ay pinatawad sa kanya ang kanyang mga naunang mga kasalanan. So dito, ang salatu tarawih ay napakalaking gantimpala ito na makukuha natin dito. At nabanggit din sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl." Sino man ang nagsala na kasabay ng imam at nagsalam na kasabay ng imam ay para siyang nagsala sa qiyamul layl, para siyang nagsala sa buong gabi na yun. Nagsala siya ng buong gabi na yun na sala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga gawain na punong-puno ng gantimpala sa buwan ng Ramadan ay ang tinatawag na pagbabasa ng Quran. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Rawahu at-Tirmidhi. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang magbasa ng isang letra lang mula sa Quran, mula sa kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang Quran, ay meron siyang isang kabutihan. At ang kabutihan na ito ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na 10 kabutihan. 10 kabutihan. At hindi ko sinabi ng alif lam mim ay isang letra. Bagkus alif ay merong isang letra, lam ay isang letra, mim ay isang letra. So bawat pagbasa natin na sa letra sa Quran ay merong isang kabutihan at itong kabutihan ito gagawin ng Allah ng 10 kabutihan. Kaya pag magbasa tayo ng Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas, ilang letra ito? Subhanallah. At isang letra ay 10 kabutihan. At sinabi sa hadith o ibang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na darating sa kabilang buhay na magiging tagapamagitan natin ang Quran. Ang Quran ay magsasalita at sasabihin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pinigilan ko sa kanyang pagpapahinga, siya ay pinigilan ko sa kanyang tulog. Bakit? Dahil siya ay nagsagawa ng pagbasa ng Quran. Nagbasa siya ng Quran, hindi siya natulog, hindi siya nagpahinga. Siya ay palagi nagbabasa ng Quran, kaya sa kabilang buhay ay magiging tagapamagitan siya para sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga mabubuting gawain sa tinatawag na buwan ng Ramadan ay ang pagbibigay ng mga sadaka na dapat isabuhay, na puno-puno ito ng gantimpala. Kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit, pinakamahusay na tao si propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay pinakamahusay sa buwan ng Ramadan. Siya ay pinakamahusay sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, lahat ng pintuan ng kabutihan ay ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sadaka, pagtulong sa kapwa, anumang mga gawain at kasama dito yung sadaka na maraming klase ito. Maraming klase ang pagbibigay ng sadaka. Kaya yung iba, sila din ay nagbibigay ng zaka para mas maraming gantimpala na makukuha nila kasi ito ay sa buwan ng Ramadan. Kaya po, sa isang mananampalataya ay huwag nating hayaan. Dahil nabanggit po sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang iba ay sinabi na ito ay mahinang hadith na raghima anfumri'in o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunay na nalugi ang isang tao na siya ay inabutan ng buwan ng Ramadan at hindi siya pinatawad ng Allah. Bakit? Dahil puno ito ng kabutihan. Punong-puno ito ng kabutihan ng buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Kaya kung sinabi sa hadith na ito na kung siya ay inabutan ng Ramadan at hindi siya pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito, ay siya ay tinatawag na mabibilang sa tinatawag na mga nalugi na mga tao. Dahil punong-puno ng gantimpala ang buwan na ito. Mula sa madaling araw hanggang sa tayo ay mag-iftar, Allahu Akbar. Punong-puno ng gantimpala ang buwan na ito na narapat sa isang mananampalataya na i-grab niya itong panahon na ito na tayo ay gumawa ng maraming mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patnubayan at makapagsagawa ng maraming pagsamba sa buwan na ito. At ganun din na ito ay tanggapin niya at ibilang tayo sa mga tao na pagdating ng araw ng Eid ay
alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkulang, ginawa niya ang lahat ng kanyang kakayahan para sa mga gawaing mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may mga katanungan po, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message. Baka po hindi natin mabigyan ng kasagutan agad. At ganoon din sa lahat po ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At inshallah po, sa sunod natin mga lecture, sikapin po natin na makapagbigay din tayo ng mga payo, lalo na sa buwan na ito. At tayo din ay magpayo sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga malapit na pamilya, at lalo na sa ating mga sarili, dahil ang buwan na ito ay napakabilis po. Ngayon, pangalawang araw, at saka napakabilis po ito. Sasabi nga nila na baka lumingon ka ay Salatul Eid na, kaya napakabilis. Kaya habang tayo ay malusog pa, tayo may kakayahan pa, gumawa tayo ng mga maraming pagsamba sa mga buwan na ito dahil ito ay biyaya, at gumawa tayo ng mga pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.